Matapos ang naging kontrobersya kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, nangako ang AFP kasama ang COMELEC at PNP na tututukan ang mga kandidato sa darating na eleksyon. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Ayaw nang maulit ng mga otoridad ang kaso ni Guo Huaping na isa raw Chinese citizen at inakusahan pa na isang espiya. Kaya't ang AFP nagsasagawa na ng background checks sa mga kandidato para masigurong walang anumang foreign influence ang midterm elections sa Mayo. Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, oras na makitaan ng red flag ang sinumang kandidato, agad itong ipapaalam sa COMELEC para sa kaukulang aksyon. Ang COMELEC iniiwasan din na magkaroon ng foreign funding na maaaring gamitin sa vote buying. Ang PNP naman, binuksan na ang kanilang Elections Monitoring Action Center para sa paparating na halalan. Inilabas na rin nito ang listahan ng tinatawag na election areas of concern. 4 ang klasifikasyon nito. Green kung saan tahimik at walang naitatalang karahasan sa lugar. Yellow kapag mayroong history ng election-related violence. Orange sa mga lugar na may presensya ng private armed groups at intense political rivalry. At red naman kapag kombinasyon ng yellow at orange. 38 ang nasa red category na karamihan ay nasa Bangsamoro region. Pero paglilinaw ng COMELEC, hindi dapat mangamba ang sinumang nasa areas of concern. It's more directed sa amin, hindi sa mga tao. Para naman, alam namin kung saan ipe-preposition ang puwersa. Alam namin kung alin yung mas i-monitor closely. Alam namin kung paano kami magre-react in the event na mayroong problema, especially in red category areas. Pero hindi po ito directed sa tao o sa local government unit o doon sa basta sa buong sambayanan na yon. Bakit? Kasi baka akala po porket naka-red, matatakot na and it will practically drive away investors. Wala po, hindi po yon para sa kanila, para po sa amin yon. Sa ngayon, wala pa naman daw lugar na idinideklarang under COMELEC control. Simula rin sa January 12, magpapatupad na ng nationwide gun ban hanggang sa June 11. Pinagtatanggal na po namin yung mga pulis na may mga kamag-anak na lalaban sa eleksyon. Then second, yung preparation nga namin na talagang gun ban, loose firearms, looking dun sa mga gun for hire, yung mga PAGs, tinatanggal natin. Kanina, we're also talking about with our chairman, yung mga finances, yung mga ano ba yung gagamitin na financial na mga ito, baka coming from the illegal. And we're looking for that, no? And dapat hindi pwede magamit. Yun po yung preparation natin. Gagamit na rin ng mga pulis ng body camera sa mga checkpoint at nakikipag-ugnayan din sila sa mga LGU para sa pag-install ng mga CCTV. Base sa Ballot and Box Election 101 ni election law expert attorney Alberto Agra, bawal magdala ng armas tulad ng baril at iba pang deadly weapon sa mga pampublikong lugar, kabilang ang mga gusali, parke, kalsada at kahit sasakyan. Saklaw nito ang lahat kahit pa may permit to carry outside of residence at maging may hawak na mission o letter order. Exempted dito ang mga bibigyan ng COMELEC authority o certificate of authority. Maganda raw ang koordinasyon ng AFP at PNP sa preparasyon nila sa halalan. Bukod sa background checks, pagtutuunan din nila ng pansin ang paggamit ng artificial intelligence at mga app para hindi ito magamit sa vote buying. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.